Ayos yun, ano, mga dre. Teka. Check pala muna natin kung ay neto, npm install React -g. Oh, mahirap na kasi baka hindi na mamaya nakapag di pa pala tayo totally wala pa bang node to? Meron na. Okay, may mali lang sa spelling. Kala ko wala pang node eh. Yan, so ngayon pa lang siya nagkaroon ng package for React. So sa ngayon ano pa, dito kasi muna tayo gagawa ng React project natin and discussions kasi frequently itong last few days ago doon muna tayo doon sa company nag set up or nag reside ng iba pang content para makapag-adjust tayo dun sa React natin. Kaso some kind of disclosure, parang hindi na ako masyado nagiging komportable to do some kind of content creation dito sa laptop na to. And so ayun, napag-desisyonan ko na dito ako muna ipoproceed yung pinaka last last episode ko ngayon sa React. So yun, chinek ko muna kung merong naka-install na React dependency sa global npm ko, global node package manager ko. At the same time kaya-create tayo ng panibagong project kasi for the meantime okay lang naman kahit na mag-create ako ng panibagong project dito kasi more on UI lang naman ay ipapacilitate natin in overall. So yun, so before tayo mag-start, intro muna tayo. So yun nga mga dre. Okay, so kung napapansin nyo, medyo bago na yung working environment natin ngayon. It's because we got already transferred to my personal computer, which is ito is naka Windows 10 pa lang, Windows 10, pero March specifically medyo efficient to. Then kung itong background na nakikita nyo ngayon sa likod ng Git bash is medyo some kind of a more different things na dinidiscuss ko sa last two videos ko. Well, basically, ito yung ginagamit ko na PC to discuss yung actual na topic natin sa Nest.js. So, kung napanood nyo na yung last three episodes ng Nest.js natin, may kita nyo ngayon mismo. Ito yung actual na file structure, ito yung actual na folder structure, at the same time, ito yung actual na project na kinrate natin from the last few days ago. So, 2023 pa nun. So, why did I decided to transfer on my PC? So, it's a term of a convenience na hindi ako masyadong nagre-rely on to my company laptop, and also, syempre naninigurado tayo na mahirap na ginagamit natin on some kind of other purposes yung laptop na to. Baka mamaya magkaroon tayo ng penalty sa kumpanya. And also, in the matter of convenience, total nakapag-setup na rin naman ako. I need a wider screen para at least ma-present ko sa inyo ng mas maayos on how to code, and also specifically ma-present ko sa inyo on how is it going to be implemented as well doon sa kada episode na ginagawa natin, mapa-React man or Nest.js rather. So specifically, the other reason why is, to be honest, medyo nag-iingat na rin tayo. At the same time, ayaw na natin na masyadong maloload yung laptop natin. So we were gonna take this kind of opportunity an opportunity to use our PC para at least makasave tayo ng memory sa loob mismo ng laptop natin, kasi pag ito napuno baka may chance or tendency na mag blue screen din to. So yun, dito lang muna tayo. So kung mapapansin niyo, sensya na medyo marami ako marami na akong sinabi dito ngayon sa video na to. At the same time, you got already have an idea dito sa specs ng PC na to, and kung ano yung klase ng operating system na ginagamit nito. Especially ilan lang naman din kasi kung tutuusin ng apps na to nitong PC na to na ginagamit ko ngayon, which is basically meron lang siyang games, tapos Node.js app,
Then also VS Code. Somehow may Steam din ako, tapos FreeCam for my recording. So halos ganoon lang naman lahat. Open source lang din naman lahat ang ginagamit ko at the same time. Ginagawa ko rin to organize everything inside to these devices also. So frequently lahat ng recording naka-organize din. Nakalagay pa rin naman siya dito sa pinaka-folder ko ngayon, which is hindi ko na sasabihin kung saan ko siya tinatago, basta yun na lang. Ang pinaka-importante, at least makakapag-discuss ako sa inyo ng maayos ngayon through using this device, and also makapag-start tayo ng maayos. Okay, so before tayo mag-start, setup muna natin yung project natin. So npm install, mali pala, create react app. Sample react project. Okay, may kulang. So mali pala ako nang in-install kanina, sorry. Create react app hindi react lang. So wait natin. Medyo may pagkakamali ako doon sa unang recording ko, pero ito malamang dito gagana na to. Try natin. Ayan, nakapag-create na tayo ng panibagong project. So ongoing na. Tapos dito nga pala mga dre, gagawin natin is magre-rely on na tayo sa Visual Studio compiler or Visual Studio Terminal pag nagpaparan tayo ng project. Sa ngayon kasi next tong nakikita nyo mamaya makikita nyo react na. Magpapalit lang tayo. Medyo pala talagang matagal siya, no? Dapat kanina ako papalap siya, pinresent. Or, ginawa. Initializing. Nag-initialize na siya. So, installing templates dependencies na lang.
Yun, so okay na. Tapos, open natin dito. Yan, so create tayo ng open tayo ng folder. Punta tayo dun sa sample React project. Yan. Okay, so ready na tayo. So node modules, okay, good. Public source code. Ayan. So hindi na naman natin pag masyado papatagalin. CD muna tayo, sample project. npm start. Saan kayo? Okay, so pagpasensyahan nyo na medyo naputol yung clip. Hindi kasi natin maiwasan na mapindot yung escape button. Pero for the meanwhile, sige, tuloy-tuloy na natin to. So yun, we got already in the folder. Tapos nagrara na siya sa git bash. Ay, nakalimutan ko nga pala. Pwede ko naman pala siyang i-run through using Visual Studio. So close ko na lang natin to. Kasi create tayo ng new terminal here. Yan. Tapos npm start. Let's see kung ano mangyayari. Ayan. Wait lang natin. Same thing. Starting development server. Ayan, tapos may lobas dito. Chrome natin syempre. Ayan, waiting tayo to Chrome. Yan. So nag-run, nakita nyo working. So in a specific place, ready na tayo to discuss the next topic sa React. Okay. So frequently, ano nga ba yung magiging next topic natin sa React? So syempre, based on the title, nakita nyo naman, pag-aaralan lang natin kung paano nag-work yung actual na styling ng kabuuan ng React application project and kung ano yung mga specific na library na pwede nating gamitin sa loob mismo ng React. Okay, so simple lang to. So dito sa React.js, kung napapansin ninyo, yung project natin, meron siyang black background, logo na umiikot, tapos itong edit text. So frequently, hindi yan gagana or hindi yan magkakaroon ng gantong. Actually, ito given na to, SVG na to eh. Pero hindi siya totally, wala tong kinalaman through CSS. Pero yung background tsaka yung text, ito malaki ang magiging malaki yung magiging kinalaman nito sa styling. Bakit? Kasi lahat ng styling na meron dito sa loob ng page na to, usually nakadepend siya on the app.css which is already being integrated dito mismo sa app.css. I don't know if kung wala siya sa keyframes. Ayun. Okay, so nagigets ko na. So, meron din pala siyang target na meron din pala siya dito sa logo, sa app logo na ginagamitan din ng CSS which is itong keyframes. So, as you can see, kapag nag-install tayo ng sarili nating project or nag-create tayo ng sarili nating project sa React dito mismo sa PC or sa kahit anong devices natin, meron na siya kagad na pinaka-rooted file na kung saan nakalagay na dito yung mga actual resources na makikita natin in initial sa loob ng project natin. So, unang-una, yung app.js, and syempre, hindi naman mapapakita yung gantong klase ng styling with matching ikot-ikot ng logo na to kung wala yung app.css. Ngayon, yung app.css, para saan nga ba to? So, itong app.css kasi na to mga dre, pwede kasi natin tong gamitin into some kind of a global
global declaration of styling sa lahat ng application. Meaning, etong app.css na to, kapag may halimbawa na meron kang isang style or meron kang isang component na gusto mo na congruent or consistent yung magiging kalalabasan ng design mo, is frequently dito mo ilalagay. Not unless kung ang gagawin mo dun sa specific component na yun. Kasi meron mga terms na ganito nangyayari. Meron mga iba na nagke-create ng sarili nila ng folder, like for example components. Nade-demo ko lang Tapos create tayo ulit ng panibagong folder. Sample na lang is form component. So yung form component na yan, hindi lang yan basta maglalaman ng component. Bakit? Pwede kasing ganito yung mangyari. Either ang gagawin mo is kailangan is component .js, which is ito yung actual na component na ginagawa natin. Tapos meron pang mga times na kaya-create pa tayo ng isang form file, which is yung form. Ito, ibahin ko lang gagawin ko lang capitalized form component .css. May mga terms na ganito. Kasi bakit? Merong mga times na gumagawa tayo ng component. Actually, ito sa mga developers na katulad ko, may mga times sa structure na ang ginagawa natin. Nagke-create tayo dun sa loob mismo ng components ng isang set ng folder para lang sa isang specific na component na ginagawa natin. Tapos sa loob ng component folder na yon, or no specific component folder na ginagawa natin, nakapatent na doon yung actual na files na kailangan natin, which is yung actual component na ginagawa natin to import doon sa mismong parent component na paggagamitan natin, o kung saan mang parent component na paggagamitan natin. Tapos yung actual style na ginagawa natin mismo sa loob. So meaning, every single component meron siyang sariling styling. Depende yun sa structure tsaka sa developer. Pero usually, kung halimbawa naman na gumagawa ka na lang din naman ng sarili mong styling, pati hindi mo na totally magagamit mo lang din naman sa pangkalahatang pages and also components nang sa globally sa loob mismo nung application mo, bakit hindi ka na lang mag-try mag-app.css? Total, iisa lang din naman ang kababagsakan yan. Then, try to the other thing. Ito syempre kasi rendered naman na ito Ito, index.js, meron din siyang sarili na CSS form, CSS na file, which is yung index.css. Teka lang, boss Japs, may nagtatanong, matanong ko lang, bakit kailangan pa ng index.css samantalang ang basing lang naman din dito sa index.js is yung app lang. Ito, yung app lang halos na ini-import natin. Tapos yung app naman is ginagamit niya is yung app.css. Well, technically ako, titingnan natin kung masasagot ko to ng maayos Iba naman po kasi yung magiging styling nung mismong app.css para dun sa app.js kumpara sa index.js na merong index.css. Kasi ito, sa app.css kasi, pinopokusan niya yung actual styling ng kabuuang component ng app.js. Tapos, yung kabuuan, ang focus niya lang kasi dito, based on my understanding, yung logo, yung actual na app, tapos yung link, tapos included na rin yung keyframe nung mismong SVG logo, which is ito, yung umiikot-ikot na to. Then, while other than, yung app header kasi basically, alam ko ito na yun While yung index.css kasi, basically ito ang focus niya yung margin, tsaka yung font. Tapos yung actual na font smoothing lang nung actual na app na meron tayo. Tapos yung kung ano yung merong font family in overall, dito lang din siya nakalagay. So kumbaga ang pinopokusan lang ng app.css, yung keyframe ng logo, kung paano siya umiikot, yung actual na header ng app, tapos yung actual na styling ng logo, including na rin yung background color itself. While yung index naman, in overall,
ang pinopokusan nito is yung mainframe ng kabuuang font family dun mismo sa loob ng components natin at sa lahat ng components natin. At the same time, yung pinaka source ay ang pinaka code, which is basically ayun nga, pareho lang din naman ang font family yung tinatawag natin sa index.css. So ganun lang siya kadali. Ngayon, ito ang tanong, total may CSS na tayo dito, ito yung pinaka default meron pa bang tayong mga iba pang UI library na pwedeng isalpak dito sa UI library ng React? React UI library? Marami pa yan. Ako na nagsasabi, based on my own experience, napakarami yan. So, isa-isayin natin. Pasip lang ng kape. Tapos, balik tayo ng Google. So, yun. Try natin mag-Google. So, eto hindi kasi tayo masyado nagmamarunong. Pero, lahat ng mga na-experience ko na UI library na ginamit ko sa React, actually, napakaganda naman halos lahat. Lahat talaga, totally. Pero, in terms of terminologies, dito lang natin siya papakita ngayon. Tapos, gagawin ko to in terms na, eto, mag-google tayo kasi totally hindi naman tayo magmamarunong. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano yung itsura ng actual UI na nilalabas ng every UI library na ginagamit natin sa loob mismo ng React application project natin. Okay. So, sample, simula tayo sa Bootstrap. Alam ko, pamilyar na kayo dito. Actually, may pagkakapareho lang din naman to kung tutuusin. Ewan ko Tingnan natin mamaya kung same lang din sila ng React Strap. So, paano ang implementation ng Bootstrap 5 sa... So, React Bootstrap. Dito na siya pumapasok. So, React Bootstrap is basically kind of a UI library na kadalasan talagang ginagamit sa corporate for some kind of a React.js web application project. So, start tayo. Ang installation, React Bootstrap ang gagawin natin basically npm install kagaya ng ginagawa natin kanina, tapos React Bootstrap. So punta tayo ng yan, tapos control C natin, yes, yan. So install natin npm install React Bootstrap. /save. Always save. Save natin. Tapos enter. Wait natin until mag-install. Yan. Ayos din pala talaga gamitin yung terminal ng Visual Studio Code, no? Napakaganda pa rin naman kahit paano. Yun. So, yan. So, nakapag-create na tayo. Ngayon, ano pa pwede natin gawin sa React Bootstrap? Well, honestly, try lang natin kumuha ng sample code dito. Ayan. So, ayan. Ang ganito ang magiging implementation yan sa kabuuan. Ang kailangan natin gawin to create or to call a specific UI component sa loob ng React Bootstrap. Ito to give you some kind of idea, UI component na ang tinatawag natin sa loob mismo ng actual na implementation ng UI library sa loob ng React. Hindi na tayo katulad nung before na kailangan natin magtawag ng class in every attributes or class names. No, it doesn't matter right now. Ang kailangan na lang talaga nating tawagin is yung pag-i-import ng actual na UI library o yung UI component dun mismo sa UI library na i-install natin. Kagaya na lang ng isang to. Import button from React Bootstrap, or etong method na to, which is ini-specify lang niya yung gusto niyang tawagin na UI component. So, kung gusto natin makakita ng example, click natin to. Yan. Ay, hindi, GitHub to Gusto ko yung actual na UI talaga. Layouts, overview. Ayan. So, ganito yung nagiging itsura niya. So, kung napapansin nyo, parang typical lang talaga na Bootstrap, no? Ganun lang din talaga kasi siya. So,
Ang pinagkaiba lang ng implementation is gantong-ganto lang din, to be specific. Yan lang din. So, nagtatawag na lang tayo ng specific na button or form, or po pwedeng ganto. Tanggalin natin to. Pwede kaya natin to i-edit. Yan. Import. Button. Form. Ganito lang kasi siya halos eh. From React Bootstrap. Yan. Tapos tanggalin na natin itong mga to. Kulang lang tayo ng isang quotation. Yan. Pwede rin naman siyang ganito. So, wala akong nakikitang error. Anything. Habang ini-implement natin. Live editor to ah. Pwede kaya natin gawin to. Maganda kasi kung may sample talaga tayo. Yan. So, ayun na nga. Ganyan na ganyan halos ang example. So, in two different ways, po pwede natin gawin na magtawag tayo ng specific UI component, or po pwede rin naman na tawagin natin siya ng paganto sa loob ng open and close curly braces. So, yun yung sample nung sa React Bootstrap. Form controls, form text, sa layouting, ganun din, breakpoints. May grid system din sila. Tsaka may stack. So, yan. Yung grid nila halos the same lang din. Container row, tapos column. Container row, tapos column. Ganyan lang din halos. So, kung naabutan nyo yung Bootstrap 3, 4, tsaka 5, yun ang kadalasan na ginagamit nating sistema sa loob ng web page natin pagdating sa component. Next one. Okay, so ano po nga ba yung pwede natin gamitin in the whole thing dito sa loob ng React? Material UI. Ito mas modern to. Ayan, MUI. Ang installation same pa rin. Ayan, so docs tayo. Tingnan nyo, napaka-modern nung actual na design niya. Pero, ano, totally parang ano, napaka-modern nung actual na design niya. Kahit medyo minimalist lang yung dating ng kulay. Punta tayo ngayon sa docs. MUI core tayo. So, getting started. Same thing. Yung installation is NPM pa rin ang gagamitin. Pero ang pinagkaiba nga lang, ito na yung kailangan natin tawagin. Kailangan natin ng @MUI material, tapos emotion react, or yung tinatawag natin na style components. Bakit? Kasi doon tayo magbe-base ngayon ng actual na gagawin natin na style. Nung nag-material UI ako from my last project, usually, kaya na kailangan talaga siya or nagre-record talaga siya na gumamit ka talaga ng material, ng style component in terms of to proceed with the standards of the actual component that you are working with. Kasi bakit? Simple lang. Etong style components kasi na to, or yung emotion style na ginagamit natin in the usual place, mas mapapadali kasi nito yung styling kasi sasakupin na kahit na ito is naka-separate into kind of different components lang or specific components lang by the way. In terms of order of using that kind of thing, pwede kasi nating mas ma-enhance yung customization at the same time, magiging simple to debug and elegant yung pagde-debug natin ng styling dun mismo sa code. So, kung napapansin nyo, halos ganito yung nangyayari. So, yung all components, meron tayong autocomplete. Halos kompleto na nga eh. Button group, checkbox, radio button. Ito, hindi ko lang alam kung meron sa 5. Pero tingin ko meron eh. Ratings din, select, tapos slider. Halos pareho lang sila ng Bootstrap. Pero ito, sa design lang talaga nagkakatalo. Kasi ito medyo makanto to eh. Okay, so same lang din naman na magiging implementation nito in overall eh.
ang tatawagin mo pa rin is yung UI component pa rin. Ayan o. Tulad yan, autocomplete. Same pa rin. Wala pa rin pinagbago. Ngayon, balik tayo dun sa Google. Ano pa yung pwede natin gamitin? Materialize. Materialize yan. Materialize documentation. So, React Materialize. Getting started tayo. Same pa rin ang magiging installation. Materialize CSS at next. So, pwede rin natin siyang gamitan ng Bower. Pero yung actual CSS and components. Ito, anong pinagkaiba ng Materialize sa actual na Material UI? Bigyan ko kayo ng idea. Yung kabuuan ng Material UI kasi, hindi siya ganong ka-edgy unlike this one. Tapos naka-dependent siya on the shadow. So, ganun yung nagiging routing niya. At the same time, nag-implement tayo ng design. Then, on the same looks, ito parang tingin ko, mas ano to eh. Mas kailangan pa natin i-customize every time na nagde-develop tayo nito gamit tong UI na to. Kasi, unlike nung nakita ko sa Material UI, hindi naman sa bias Napapansin ko lang kasi dito nung unang gamit ko to. Kasi nung first project ko, ito yung unang gamit ko eh. Etong UI na to, itong UI library na to, kailangan pa ng napakalaking customization while we are using this kind of UI library. Unlike nung nag-materialize ako, nandun na lahat, naka-all set na lahat. Yung ayusin mo na lang is yung responsiveness. Hindi lang katulad kasi nito na, tulad yan, hindi natin kasi po pwede ka talagang isagad yung logo sa pinakadulo nung navbar. So, that's why we need to customize this one. Although ito, pati yung badge din, hindi rin siya dapat ganito. Depende sa UI kasi na isasubmit ng graphics designer before ka develop. So, yun. Tingin ko, medyo malaking disadvantage to. Next thing, eto, di ko lang alam kung ano Kasi, eto, nabanggit lang to sa akin eh. 4 lang pala yung halos kung may introduce ko sa'yo. Tailwind. Yan, install Tailwind Tabs Create React. Eto medyo curious ako din sa isang to. Kasi bakit? Install the Tailwind. Hindi ko alam kung anong itsura nung actual na UI library. Kasi bakit? Last time kakasabi lang na sa akin ito. Okay. So halos may pagkakapareho lang din pala siya dun sa material. Pero ito parang such kind of typically na mas angat. Medyo mas angat lang siya ng konti. Para siyang pinaghalong bootstrap na may material material UI. Pero ang ganda. Hindi ko pa kasi nasusubukan to eh. Pero ito pwede mong gamitin to sa loob ng React. Ito yung sinabi sa akin ng tropa ko. So shoutout Pederex Putolin. Maganda rin pala talaga to. So hinihintay ko yung, alam ko meron siyang last time na binanggit sa akin na updates about this one. So yun, tatry ko i-look up yung about dun. So frequent thing, ayan. So halos yun lang din naman halos yung pwede ko i-discuss ngayon. So yung mga 4 na binanggit ko na yun, pwede kayong mamili ng ilang options on how you can settle down ito ay specific UI library sa na gagamitin nyo sa React.js. At the same time, itong part na to kasi, hindi naman siya ganun kahirap eh. Alam mo kung nung titingnan mo lang, yung actual design and implementation ng kabuuang design. Pagkatapos nun, kung may ibigay man sila na boilerplate on their own, galing dun mismo sa dating developer nila or sa naka-assign na magli-lead sa inyo, well, that's a good thing kasi dun yun na makikita yung actual na implementation ng UI library. Kung ano po pwede nyo gamitin all the time. So, that was a kind of a thing that you can also use for every time na gumagawa kayo. So, on the same point, kagandaan lang kasi na ini-start nyo na pag-aralan lahat yung iba pang UI library. Ako kung tutusin, bigyan ko lang kayo ng hint. Maganda pagpokusan nyo lang yung isa muna. Bakit? Lahat naman sila pare-pareho lang ng implementation. Lahat naman sila pare-pareho lang din naman sila ng setup. Ang pinagkaiba lang yung tawag. So, pag na-master mo na din yung isa dyan, pwede mo na kasing gamitin na pattern yun eh.
hanggang sa mga susunod na ano mo, susunod na try ninyo, makikita mo na ay, ganito lang din pala siya talaga ginagawa, ganito lang din pala talaga siya totally in-implement. Hindi mo na kailangan mag-alala pa sa implementation ng kabuuang application na ginagawa mo, like till then. So ayun nga, so ito ka na muna, tatapusin to ngayon mga dre, yung ikatlong video natin for React. So yung magiging next topic natin, so antabayanan nyo lang, especially yung mga shorts, baka mapa-upload na ako nyan every other day. So yun, more on deep realization lang naman, into reality lang naman ang gagawin natin sa shorts, sa shorts eh. The same time, baka magkaroon din tayo ng konti promotion to to my own business soon, tayo nyo lang. Then papalit-palitan ko na yung next tsaka yung React. Then abangan nyo lang yung mga susunod na kabanata kung mag-upload pa ako ng iba't ibang klase ng content sa channel ko. So yun nga na mga dre, dito ko na muna tinatapos tong video na to. Peace out, have a great day to all of you. So already 3rd day of January na pala. So yun, maraming salamat.